Marunong ka pa bang maawa sa iyong kapwa? Sa iyong kapwa na may sakit na nga, wala pang kasama sa buhay. Sa iyong kapwa na nasa bilangguan. Sa iyong kapwa na punong-puno ng problema at pagsubok sa buhay. Sa iyong kapwa na nadidepress. Naaawa ka pa ba sa iyong kapwa na nalugi sa kanyang negosyo? Naaawa ka pa ba sa iyong kapwa na naliligaw ng landas? Na namumuhay sa kasalanan, sa kamalian at kadiliman? Sa madaling salita, marunong ka pa bang maawa? Dahil kung hindi na, there is something wrong in your heart. Kapag hindi na po tayo marunong maawa, may mali dito sa ating puso. Dahil ang pagkaawa ay parte ng pagkatao natin bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sugat ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay hindi tanda o alaala ng madilim na nakaraan o nakalipas. Hindi ito alaala ng sakit at ng pasakit. Hindi ito alaala ng kalungkutan at ng hinagpis. Kundi ang mga sugat ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay ay maliwanag na paalala at tanda ng dakila at wagas na awa ng Diyos sa ating lahat, na at the end of the day, lilipas at lilipas din ang pinagdadaanan ninyo, makakaraos din tayo sa buhay nito. Kaya nga po mga kapatid, sana po dala-dala natin sa puntong ito ang dakilang awa ng Ama. At ito ang ipapalaganap natin. Tatlong bagay po ang nais kong iwan sa inyo kung paano tayo magiging tagapagpalaganap ng awa ng Diyos. Una po, ang paanyaya sa atin ay magpakakapwa. Huwag po nating aalisin sa natura natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tao na tayo ay kapwa. Ang isang tao na kung saan ang puso niya ay punong-puno ng awa, ng pagkalinga, ng pagmamahal, ng pagsasakripisyo, ng pagmamalasakit, ay isang taong tunay na may tuturing na kapwa. Sabi nga, madali lamang maging tao, pero mahirap magpakatao. Madali lamang na sabihin na ako isang kapwa, pero mahirap magpakakapwa. Dahil minsan sa buhay natin, aminin man natin o hindi, nawawala na rin ang pagkahabag at pagkaawa sa bawat isa. Nagiging indifferent na tayo, nawawala na tayo ng pakialam at concern sa ating kapwa. Na minsan ang yabang-yabang mo kasi, yan tuloy, buti nga sa'yo. Ay dapat lamang sa'yo yan, dapat mong maranasan iyan. Wala akong pakialam sa iyo. Bahala ka, problema mo yan. Pinasok mo yan, solusyonan mo yan. Nasaan doon ang pagiging tunay nating kapwa? Kung pinangungunahan na kagad tayo ng pagkamakasarili, kung pinangungunahan na kagad tayo ng kawalan ng pakialam, kung pinangungunahan na kagad tayo ng kayabangan. Kaya kung nais po natin maging tunay na tagapagpalaganap ng awa, tayo po'y magpakakapwa. Pangalawa, matuto tayong umunawa. Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-unawa o ng umunawa? Ang ibig sabihin po kaya nito ay pag-tolerate natin sa maling ginagawa ng ating kapwa. Maunawain naman ako, sige, lukuhin mo lang ako, okay lang yan. Mapagpasensya naman ako, matyaga naman ako, matiisin naman ako. Nagbubulakbul ka, okay lang yan, naunawaan kita. Lagi kang nakasimangot, lagi kang nagtataray, okay lang yan, naunawaan kita. May ginagawa kang mga bagay-bagay na labag sa kutusan ng Diyos at sasabihin natin dahil maunawain naman tayo, okay lang yan, naunawaan kita, I understand you. Pero yun nga po bang ibig sabihin ng pag-unawa o ng umunawa? Maging malinaw po sana sa ating lahat ng ibig sabihin ng umunawa. Sa anumang sitwasyon ng ating buhay, laging nangunguna, umuuna, o una ang awa. Hindi ito magiging umunawa kung nasa huli ang awa. Pag nawala yung awa,
hindi natin ganap na makikita na ito'y isang pag-unawa. At ang pag-unawa na may awa ay hindi pagsang-ayon sa masama. Sapagkat ang awa ay may katarungan. Ang awa na may pang-unawa ay nanggagaling sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, pwede nating sabihin sa bawat isa na nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala, may pinagdadaanan sa buhay, oo, naunawaan kita. Pero nais mo bang magpatulong tayo sa Diyos upang mahilong tayo, para maging maayos tayo, para makaraos tayo, para makaigpaw tayo? Yun ang tunay na pangunawa. Ang paghahangad ng bawat isa ay maging maayos, maging mabuti, hindi hinahayaan at hindi pinababayaan na bahala na siya sa buhay niya hanggat sa siya'y sumuko na. Pangatlo at bilang panghuli, tayo ay magkawang gawa. Ano po bang ibig sabihin ng magkawang gawa? Ang ibig sabihin nito, kinakailangan muna nating kumawang sa masama, sa kasalanan, kadiliman, kasakiman, kahalayan at iba't ibang uri ng kasamaan at kasalanan sa mundong ito bago natin maisabuhay at magawa ang awa na hindi lamang sana purong salita at ngawa, kundi ito'y nakikita sa ating mga gawa. Yun ang kawang gawa. Hanggat hindi mo pinagdidesisyonan sa buhay mo, nahihiwalayan mo at kakawangan mo ang kasamaan, you will never experience on how to become a merciful person. Naawa ka sa kapwa mo dahil naranasan mo rin iyon. Tama iyon. Naawa ka sa kapwa mong nagkakasala dahil naranasan mo rin iyon. Pero hindi nangangahulugan na hindi ka aalis doon. Sa halip, inspirasyon mo iyon for you to move forward para kumawang sa masama. Sa halip, lumapit sa awa na may kalakip na gawa at yun ang kawang gawa. Maging tagapagpalaganap nawa tayo ng dakilang awa ng Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo'y una sa lahat, magpapakakapwa. Pangalawa, kung tayo'y umuunawa. At pangatlo, kung tayo'y magkakawang gawa. Tatlong salita na hindi pwedeng maalis ang isang napakahalagang salita. At yun ay ang awa.